Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Steve Howard Sipiniga at samahan niyo po kaming alamin kung ano ba ang dulot ng paninigarilyo sa isang tao. At kasama ko po ngayon si Sir Jun Nabaha para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa paninigarilyo. Sir, ito nga po pala ang aking unang katanungan para sa inyo. Can you tell us when and why to start smoking? Actually, nag-start ako sa pagyoyosi, teenager pa ako. Sa naalala ko, mga 14 or 15 years old ako. Nagsimula naman ako sa pagyoyosi kasi alam mo yung sa barkada, so normal naman sa mga teenager, 'di ba, na talagang napapa-try na mga bagay na hindi mo pa nata-try kasi nag-e-explore nga pag teenager. Kaya sinubukan ko, pero ang talagang nag-ano sa akin, nagpa-try talaga sa akin is yung best friend ko. Wala lang, trip lang namin na gusto naming mag-yosi, tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon. Tapos hanggang sa hinahanap-hanap na ng panglasa ko, so doon nag-start talaga na nag-yosi ako, 14 years old ako. How has smoking affected your daily life and routine? Actually, sa umpisa, parang wala naman akong napapansin na masamang epekto niya sa akin. Kasi nakakatulong nga siya sa ano, sa akin nung umpisa kasi pagka once na-stress ka, marami kang iniisip, yosi ka lang, kape, yosi, tapos parang nare-relax na yung utak mo. Pero nung katagalan, ang napansin ko na sa pagyoyosi, talagang una, hindi lang sa budget, pera, yung pambili. Lalo na ngayon, sobrang mahal na ng yosi. So, naapektuhan yung ano mo, budgeting mo sa araw-araw. And then, ang isa sa effect pa niya sa akin is yung sa, ano, sa hininga. Lalo na kung mayroon ka makakausap na mga tao na hindi nagyoyosi, sobrang sensitive nila sa amoy ng yosi. So, na-realize ko na pagka once kinakausap ko sila, parang alam mo yun, parang alam mo na parang umiiwas sila kasi nga yung hininga mo amoy yosi. So yun yung isa sa nakaapekto sa akin pagdating sa trabaho ko kasi nga hindi ka nagiging confident makipag-usap sa ibang tao kasi nga parang naano ka sa amoy ng ano mo sa hininga mo kasi amoy yosi. And then sa pang-araw-araw naman, nakakaapekto din siya kasi ang napapansin ko mas sumisikip yung dibdib ko, madalas sumikip yung dibdib ko and then, yung ano din, palagi akong nagkakasipon. Yun lang yung napansin ko na effect sa'kin ng yosi. Next question. What do you find most challenging about quitting smoking? Okay, so ang pinaka-challenging sa akin sa pag-quit ng smoke, yung lasa niya kasi nga sobrang nasanay, ilang years din kasi ako nagyoyosi, sobrang nasanay na yung panglasa ko, hinahanap-hanap talaga siya kahit sinasabi nung iba na, "O mag-candy ka pagka once na ayaw magyosi." Pero iba pa rin kasi ang ano, ang parang effect ng yosi pagka once na nasanay ka na lalo na pagka after kumain or kahit, magpapahinga ka lang. At saka isa din sa sobrang challenging sa akin is yung pagbabawas, pagka once na magpo-poop ka, na 'pag nasanay ka na habang nagpo-poop ka ay nagyoyosi ka, tapos pagka once na wala kang yosi, parang hirap na hirap kang mag-poop talaga pagka walang yosi. Yun yung mga challenging na nangyari sa'kin nung talagang binitawan ko na yung yosi. Next question. Have you noticed any physical or mental changes since you started smoking? Ang napansin ko lang nung nagyoyosi pa ako is, sa physical, mas nagda-dry yung balat mo and then pagdating naman sa labi talagang nagda-dark talaga yung labi mo. Pagdating sa ngipin talaga yung stain, nag-i-stain talaga siya na sobrang hindi talaga magandang tignan lalo na pagka may mga kausap ka. Sa mental naman, pagka once na hindi na ako nakakapag-yosi lalo na kung stress ako mas mabilis uminit talaga yung ulo ko. Sir, this is my last question. What advice would you give to someone considering starting to smoke? Ang mai-a-advice ko lang sa mga kabataan o kahit sino man na gustong magsimula na mag-smoke, habang hindi niyo pa nauumpisahan, 'wag niyo nang i-try.
Kasi talagang addicted talaga, nakaka-addict talaga yung pagyoyosi lalo na pagka once na nakasanayan mo na siya, sobrang hirap niyang tanggalin. Maliban sa marami siyang effect sa katawan, sa lungs, sa physical natin, sa skin, consider niyo rin na hindi naman libre ang yosi. Lalo na ngayon, ang yosi sobrang mahal, di ba? So, instead na ibilin niyo ng yosi, ipunin niyo na lang. Mas maganda pa yon, ipunta niyo lang siya sa mga bagay na mas mahalaga at mas makakabuti. Hindi yung pag nagsimula kayo magyosi, hindi lang pera ang mawawala sa inyo. Pinapa-extend niyo yung buhay niyo. So, maraming salamat po, Mr. Jun Navarra. At sana po ay may natutunan kayong konting aral kung ano ang mga dulot ng paninigarilyo. Sa huli po, ako po si Steve Puan Sibiliga. Kapatid ko na lang po. At maraming pong salamat Sir Jun Navarra sa inyong pagpapaunlak at pagpapa-interview sa amin.